channel. This is Pinay Mom in South Korea and this is a day in my life. Another day with PMSK. Magluluto muna tayo ng special breakfast. Special talaga, yes. Tocino silog. Yes, tama. Meron akong nabiling tocino from our kababayan. So, syempre, support natin yung mga ganong business para may extra income din sila. And isasama ko kayo today sa panibagong klase ko. First day ko today. This year, I decided na mag-enroll sa 4 classes. So, palagi ko kayong kasama doon ha. Promise nyo yan ha. Mag-prepare muna tayo ng breakfast ng mga kids. Hindi ko din alam paano magluto ng tocino talaga. Pero try natin to netizens. Hindi natin natin. Dito na ako magluto ng itlog. Herb salt. Gagawa na tayo ng garlic rice. Wala na akong minced garlic. Ito lang yung naluto ko na. Kumain sana si Ina. Si Ina sa kwarto daw niya kakain. Ay, nako. Oh. Si Ijun, pinapabaon ko na tong opus niya. Kasi mabilis nang malobat tong Rondo 2. Eh, halos buong araw siyang nasa labas. From school to academy. Konting oras lang yung pahinga. Bye! Love you! Hindi niya kinain masyado ang pagkain. Sumubo lang, oh. Hindi nga yata sumubo, ay. Maguling table niya. Maayos yung bed niya. Tinanggal ko na yung cover ng piano. Nilabang ko. Kain tayo to netizens. Hindi ko na madry ng maayos yung buhok ko. Dapat pala pagkaligo. Hindi na dry na. Sineset. Siyempre, yung food ni Ina, ako din naman ang kakain. Sarap din, no? Yung isang order is worth 7,000 won. Okay. Last time, ang klase ko is yung professional organizing. Today, ang klase ko is healthy living massage and taping. From 10 a.m. to 1 p.m. ang klase. 3 oras. Pero may break naman every hour. Samahan nyo na ako to netizens. Alam nyo, nalulungkot ako kasi ang gulo-gulo ng Pilipinas dahil sa politics. And may mga taong hindi alam ang salitang respeto. Kaya nag-deactivate ako ng Facebook ko eh. Ang toxic-toxic talaga ng Facebook, no? Hindi lang pala Facebook din i-activate ko, pati Instagram ko. Itong Ziploc, nire-recycle ko. Pwede pang hugasan and hindi naman maamoy. Pinapatuyo ko na lang. Teka, ganyan siya. Kailangan ko to para sa professional organizing class ko. May nagtanong, ano ang legal age dito sa Korea? 19 years old. Tapos, pwede na ba maging independent ang mga bata once na na-reach nila yung legal age? Pwede naman, depende sa household. May mga Koreans na kailangan mag-dorm kasi malayo yung
pinapasukang university. May mga Koreans na nagpa-part-time job para may sarili silang pera. May mga Koreans na nagra-run away kasi hindi na nila kaya yung situation ng family nila. Kaya bumili ng apartment si Alex malapit sa Seoul kasi gusto niya na makasama namin ang mga bata kahit college na. And hopefully, bandang Seoul area makapasok ng university si Ina and si Ijun para hindi na nila kailangan malayo sa amin and mag-dorm. Extra gastos din kasi kapag nag-dorm. Tsaka parang hindi ko kayang mahiwalay kay Ina and Ijun. Pag pinag-uusapan nga namin ni Alex yung future ng mga bata pag nag-college na sila, sabi ko, sama na lang ako sa dorm ng mga bata. Sabi niya, paano ako? Kaya mo na yan, matanda ka na. Pero joke lang yun. Si Alex ba naging working student? Yes. Kahit scholar siya, and hindi naman talaga nahirapan si Abuzen Omoni na magbayad ng pang-college, nag-work pa rin siya. Kasi ayaw niyang iasa yung allowance niya sa parents niya. So, are we going to allow the kids to be working students? Ako kasi, hindi ko na-experience maging working student. Ayaw ng nanay at tatay. Ang sabi ng nanay at tatay, sila ang magulang, so sila ang magpo-provide. All we have to do is to focus on our studies. Yung goal is makatapos in 4 years. Walang extension. So, na-achieve ba ang goal na yon? Yes! Sa awa ng Diyos. Hindi kami well off, pero malaking blessing ni Lord na nakapasok kami sa State University ng ate. So, hindi ganun kamahal yung tuition fee. Pero alam nyo ba, sobrang bilib na bilib ako dun sa mga kaklase ko na kayang pagsabayin yung pag-aaral and pagtatrabaho. Tapos alam nyo, yung mga classmates ko nung college na working students, nasa ibang bansa, maayos yung life nila together with their families. Nakaka-proud, no? Okay, daan ang paghuhugas ng pinagkainan, yung ginamit sa kusina. Kailangan ko na mag-prepare para sa aking klase. This is the OOTD for today's class. Wow. I'm just gonna walk to netizens. Let's go. Hindi maayos yung pagkakadry ng buhok ko. Magtatali na lang ako ng buhok. It's a lovely day today to netizens. Hahanapin ko pa actually yung location. Pero tinuro na ni Alex. I'll find my way. Ang init. Parang wala akong confirmation na natanggap. Ba't ganun? Baka pag tinawag yung pangalan ko, wala. Start na kami. Okay. May free coffee and may cup na. Mag-water lang ako because I don't drink coffee. Break time. Ay, naku. To netizens, ang dami kong natututunan. Nakakatawa. I-share ko sa inyo. Bawal mag-film sa loob. Sinabihan na kami. Huwag daw mag-record. Ipapractice namin at home yung napag-aralan ko. Yung katawan pala natin, important. Ay, sa bahay ko na lang i-share. Sobrang na-excite ako. Ang dami ko natututunan. Nakalimutan ko yung salamin ko. Nakasquint ako. Sports center to. Dito nagbo-bowling si Izun to netizens. Atong sports center, nag-o-offer ng mga different sports classes sa murang halaga. So, it's for everybody. Ang init dun sa loob ng classroom. Dito na lang muna tayo. 10 minutes lang yung break time. Iba talaga kapag nag-a-attend ka ng mga ganitong klase. Marami kang matututunan na hindi mo makikita sa net. Basta ang galing.
Na-amaze ako. And nakakatuwa lang kasi ako lang yung foreigner. Lahat ng mga kaklase ko ay Koreans. May mga babae and may mga lalaki. Merong oldies na and kaedaran ko. Anyway, we have to go back na. See you in a bit again to netizens. Dala kayo. Ito next. 여기는 그냥 I think I have to do it again at home. Okay, done ang class. I've learned so many things today. Grabe to netizens. Ang sarap talagang matuto. Diyan ako nag-aaral yan. Ang apartment namin, ayan lang, nasa kabilang side lang. I'm already home to netizens. Magsasalang lang ako ng kamote para merienda ni Ajun. Mag-share ako nung natutunan ko today sa klase. We have to remember yung 3 patterns ng katawan natin. So, up, down, left, right, front, back. So, kapag daw may masakit sa atin, ibig sabihin, yung opposite side talaga ang pinaka-reason. Paano ko ba i-explain? Kasi pati ako nalilito na rin sa totoo lang kasi Korean yung klase. So, yung ginagamit na terms and vocabs, Korean. So, naiintindihan ko siya in Korean. Pag tin-translate ko na sa English or Tagalog, nalilito ako. So, magbibigay na lang ako ng example. So, halimbawa, masakit yung... Saan ba? So, halimbawa, masakit yung likod mo. Ito, dito, or sa bandang balakang. Hindi daw talaga balakang ang masakit, kundi yung tiyan mo. It's either may problema ka sa internal ng tiyan mo. Tapos, yung body parts natin, kung ano yung nasa taas, meron din sa baba. So, halimbawa, itong wrist natin, meron din tayo dito, yung pinaka-ankle ba natin dito sa paa. Yung elbow natin, tuhod. Yan. So, halimbawa, may masakit sa upper part ng body natin, posible na nasa, anyway, yung opposite side. Alam niyo, sa sobrang dami kong natutunan, nalilito na ako. Anyway, basta yun daw, opposite side. Lagi daw ganon. Wala lang, nakaka-amaze lang. As in, amazing. Uulitin ko yung taping ko sa talampakan mamaya to netizens kasi hindi ko nagawa ng maayos, nagbablog ako. Anyway, mag-steam muna tayo ng kamote. Hugasan ko muna. Ang problema sa steamer na binili ni Alex, masyadong maliit. Ilang pirasong kamote lang ang pwede. Kaya lang natin. Pwede ba? Magsasara ba to? Baka magsara naman. Hindi. May space. Sige. Huwag na nating ipilit. Itong dalawa, ipiprito ko na lang. Done na ang steamed kamote. Uy, hindi nyo na nakita. Nag-moist. Ayan. So, to netizens, ito. Share ko sa inyo yung natutunan kong taping. Pinapaulit sa akin kasi mali daw yung gawa ko. Sayang naman yung tape. Etong tape na to is worth 50,000 won. Bumili na ako dun sa center. Tapos yung book is 20,000 won. So, may mga tips. Ayan. Bumili na ako kasi gusto kong karirin tong taping. Yung sa right foot ko, okay naman yan. Yung sa left lang yung medyo mali. Tanggalin natin. Ito daw, pwede siyang nakadikit lang 24 hours. Tapos kapag nabasa, pwede lang air dry or gumamit ng dryer para matuyo.
So, sa mga babae, 5 squares lang pwede na. Sa mga lalaki, 6 squares. May linya to. So, 1, 2, 3, 4, 5. Mabait yung seatmate ko na matandang lalaki kasi pinaggupit niya ako. Para hindi pointed yung edge, cut lang natin. Ganito na siya, oh. See the difference? Yeah. Okay. Tapos, merong tip na ginawa kanina. Huwag daw kutkutin ng ganito. Place yung thumb here. Tapos, yan lang. Ibaba lang. Ganito daw yung proper taping. Gusto ko talaga makapag-share sa inyo to, netizens. Baka makatulong kasi sa mga may nararamdaman sa katawan, muscle pain, ganyan. So, kapag nag-taping ka daw sa talampakan mo, makakatulong siya para ma-relax yung buong katawan mo. Hindi lang yung body mo, even yung mind mo. So, ito yung talampakan. Wait, baka dry yung talampakan ko. Ay, hindi. May ano lang, naiwan na parang tape. So, this is my talampakan. So, yung first, niya, square. Ang hirap. Okay. Ito, 1, 2, 3. Hindi daw kailangang i-stretch. Hindi lang siya basta-basta dinidikit. So, yan. So, yung first square or yung first box, dikit mo dito sa talampakan. And then, the rest hanggang dito, yung 2, 3, 4 na boxes, ganito na gagawin mo. Pag mag-isa mo siyang ginagawa, dapat daw stretch mo yung paa mo. Pag ganyan. Yan, saka mo siya dahan-dahan ipupul. So, pagdating dito, stop ka na. Kinakarir ko talaga to, netizens. Tapos, patanggalin na natin. And then, yung last box is igaganyan mo. Ay, wow. Okay. So, ganito na siya. Check natin yung isa. Oh. Kaya kanina, yung mga kaklase kong may edad na and repeater. Hindi, yung nag-attend na ng class before, meron na silang tape sa talampakan nila. Everyday daw nilang ginagawa. And then, alam nyo ba, meron akong nakuhang tip sa mga nag-workout. So, malaking bagay din tong taping habang nag-workout ka. Maglagay ka dito sa noo mo. Kasi, nakakapag-modulate siya ng breathing. May mga tao daw na habang nag-workout sa bibig humihinga, nare-relax sila. Hindi nila masyadong nafe-feel yung pagod nila. Pero may mga tao na kapag sa ilong huminga, nare-relax sila. And then it's the other way around. May mga tao na kapag sa bibig huminga habang nag-workout, madaling mapagod. Meron din kapag sa ilong humihinga, mabilis mapagod. Ganon. Gets nyo ba? Anyway. So, okay na yung taping ko. Ayan, eto na. Kita nyo ba? So, malaking bagay pala na nagtitaping ka. Hindi yung taping sa pelikula o sa commercial. Importante din kung anong klase ng tape yung gagamitin nyo. Ito kasi is for medical use or purpose. Yung iba kasi pang sports. Pero yung binenta sa amin is pang medical. And yung tinuturo sa klase is pang family. Yun, pwedeng i-apply lang sa bahay. Pero syempre, kapag serious na yung nararamdaman mo sa katawan mo, ina-advise na mag-seek na ng professional help. Anyway, tara na to, netizens. Pupunta tayo sa ospital para bumili ng cream and lotion ni Ajun. Samahan nyo na ako, ha? Diyan lang kayo. Nasa ospital na ako. Mag-ask lang ako kung pwedeng bumili dito. Wala kasi sa online. Nakakaloka. Sabi ng dermatologist niya dito, hindi na kailangan bumalik ni Ajun. Tapos yung cream is hindi naman kailangan talaga ng prescription ng doktor. Nagbaka sakali lang ako, pero dapat daw kasama si Ajun. Anyway, naghanap na din ako sa mga pharmacies. Pero hindi available. So mag-try ako sa Oliviang. Baka meron dun. Siyempre, hindi ko matandaan saan ako nag-park.
Alam nyo, nakakatuwa din si Ijun kasi nakikinig naman siya sa akin. Pag sabi kong bawal, bawal. So, even sa pagkain sa school, check namin maigi kung ano yung menu. And then, pag uusapan namin mag-ina yun, kung alin sa mga pagkain ang pwede niya lang kainin. Very good naman. Nagre-report siya pagdating niya sa bahay. Mommy, ganito, ganyan. Hindi ako kumain. So, kapag dating niya sa bahay, alam ko na hindi enough yung nakain niya for lunch. Naghahanda talaga ako ng heavy meal. Uuwi na tayo to, netizens. Let's go! Samahan niyo na ako. Ina is eating tteokbokki. She cooked that. Bumili na ako ng cream and lotion ni Ijun online. Available naman. Yung Estura Itching Cream, meron lang siyang delivery fee worth 3,000 won. Pero okay na yun. Basta hindi lang maubusan ng stock sa bahay. Bumili lang ako ng sundekuk. Yun yung dinner namin. Nag-take out ako. Tapos, dito ko na sa bahay, papakuluin. Yung sunde. Tapos, may pork na din. Yung pinaka-stock. Side dishes. And yung dip sauce. Ko yung side dishes sa inyo. Okay, ito yung shredded radish and yung cube radish. Maaga kong papakainin si Ijun. Pero pag meriendahin ko muna siya ng sweet potato. 2 kamote. Gumagawa siya ng homework niya eh. Pagbabalat ko na para kakainin niya na lang. Si Ijun, buti na lang mahilig siya sa tubig. Nagpabili siya ng ganito kalaking tumbler, oh. Sa totoo lang, hindi lahat ng ganap namin ay pinapalabas ko sa vlog ko. Kasi, gusto pa rin namin ma-enjoy yung bonding ng family off-cam. Titimplahan ko si Ijo ng Pocari Sweat. Ito yun. Mas tipid kasi itong powder kesa yung nabibili na nasa bote or nasa can. Kami na lang ang magtitimpla. Okay. Ito na ang pinaka-merienda ni Iju. Si Ina tapos na magmerienda ng tteokbokki. Sa sahig naggagawa ng homework si Ijun. Ayaw niya sa table eh. Oh, sige na. Oh, siyan. Aniya! Kulit gumawa ng homework. Okay na to. Off na natin. Ask ko si Ijun mamaya kung mag-early dinner siya or kakain siya after na lang ng class niya sa academy. Anyway, rest muna ako, tapos mag-workout na ako. Alam nyo, effective yung pag-workout ko ng 30 minutes every day. Pero hindi lang kasi yun yung ginagawa ko. Nagbawas ako ng rice and nag-try din akong mag-fasting. So, from 57 kilos, naging 55 kilos na lang ako. Ganun kasi ako eh. Pag nagsiset ako ng goals, tinatry ko talaga siyang ma-achieve. Pinagsisikapan ko yun. Try nyo din to, netizens, diba? Pag gusto, may paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Yung Rondo 2 ni Ijun, sinacharge na namin after school. Pero kahapon, nakalimutan kong palitan yung hearing device niya. So, in the middle of the class, nalobat yung gamit niyang hearing device. Tumawag yung teacher. So, ang ginawa namin, hinatid namin tong Opus. 3 battery niyan. Okay, tapos, pag kinlose mo tong lock na to, iilaw siya. Kita niyo? That means naka-on na. Tapos, pag i-off, open lang. Yan. Pagkat na natin kay Ijun. May chip sa loob ng skull ni Ijun. And may magnet sa loob na magkoconnect sa
processor. Etong Opus niya, comfortable siyang gamitin kasi hindi na pinipin. Nakasabit lang dito. Yan. Try. Ito yung bagong bili naming spring jacket ni Ijun. Gusto niya tong may print sa likod. Alam niyo to, netizens, bilang isang Pinay na lumaki sa Pilipinas at ngayon na naninirahan sa Korea, hindi ko mapigilang malungkot sa nangyayari sa bansa natin. Kasi parang ang gulo-gulo na. Naiiyak talaga ako. Apektado ako. Sana umimprove na din yung bansa natin, alam niyo yun. Ang bigat-bigat sa loob to, netizens. Alam mo yung mahal mo yung bansa mo. Kasi dun ka pinanganak, dun ka lumaki. Tapos ang gulo-gulo. I don't know. I guess kasi yung family ko nasa Pilipinas. And malayo ako sa kanila. Alam nyo, as a Filipino, gusto mo na umangat, kumanda lahat ng buhay ng kababayan mo. Kaya lang kasi ang problema is yung nagli-lead ng bansa. Yung mga tao na dapat maging sandalan ng taong bayan. Sila yung divided. Yung mga taong nagli-lead ng bansa, hindi iisa yung layunan para sa bansa natin. Hindi ko mapigilan maging emotional sa mga napapanood ko sa news. Ano bang nangyayari sa bansa natin? Sa totoo lang, buong araw akong apektado. At kahit naman sino siguro na Pinoy, walang ibang gusto kundi umunlad and matapos na yung kahirapan na dinadanas ng mga kababayan natin na nasa Pilipinas. Anyway, ang hirap kasi as a vlogger, hindi ako pwedeng mag-express talaga about sa politics. Kasi I've tried expressing myself and kanya-kanya ng opinion. Ayoko nang may nag-aaway. Ayoko na nawawala yung respeto. Ang bigat-bigat sa loob. Kasi sabi ko nga, diba? We're supposed to be united, hindi divided. I don't know. Bakit ba ako apektado? Ewan ko ba? Hindi ko natapusin yung vlog ko to, netizens. Pasensya na kayo. Palagi kayo mag-ingat dyan sa Pilipinas. And then, laban lang. Hopefully, someday, meron na magli-lead sa bansa natin na talagang may malasakit. Pasensya na kayo. Hindi ko na matatapos ng vlog ko. Diyan lang kayo. See you sa next vlog to, netizens. God bless you all.